Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si John Robby Medina. At ngayong araw po, February 9, 2025, araw ng linggo, ay samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. At ang paksa po natin ay magmumula sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Sinasabi po rito, "Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. And all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines." Para lalo nating maintindihan, isali natin ito sa Tagalog. Sinasabi dito, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang mapayan ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Ang katotohanan natin ngayong araw ay may kinalaman sa cessationism. Unang-una, ano nga ba yung cessationism? Ayon dito, cessationism is a doctrine that spiritual gifts such as speaking in tongues, prophecy, and healing cease with the apostolic age. The doctrine was developed in the Reformation and is particularly associated with the Calvinists. Kumbaga, yung cessationism ay ang paniniwala na ang kaloob ng paghihimala gaya ng pagsasalita ng iba't ibang wika at himala ng pagpapagaling ay tumigil na, at ang pagbabakas ng panahon ng mga apostol ang dahilan ng pagtigil ng mga kaloob na ito, dahil ang mga kaloob na ito ay para lamang sa mga apostol at sa kanilang kapanahunan. Yun yung cessationism, yun yung pinaniniwalaan sa cessationism. Sa katotohanan natin ngayong araw, yun po yung pinatutungkulan. Unang-una, cessationism teaches that miracles, prophecies, and tongues cease after the apostolic era. Yun nga, gaya nga ng nabasa natin kanina, pinaniniwalaan sa cessationism na yung mga milagro, mga propesiya, at yung mga gift of tongues ay natapos na nung mamatay na lahat ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung pinaniniwalaan doon. Sa ikalawa, cessationism helps balance extreme practices. At ikauli, cessationism itself can be an extreme belief. Yun lang para sa ating katotohanan, at papunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, do not put God inside the box. Sa ikalawa, pursue biblical view on miracles. At ikauli, be cautious of modern day apostles and prophets. Sa ikauling katotohanan natin ngayong araw, kung nanonood kayo ng Flip Top, alam kong makaka-relate kayo sa linyang ito. Sinabi dito na kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya. Ginagamit ka nga ba ng Diyos? Kasi ang Diyos mahilig, kumbaga hindi siya mahilig kumbaga yun talaga yung ginagawa niya. Kinakasangkapan niya yung tao para sa ibang tao. Kumbaga, binibless ka niya para yung ibang tao mabless rin.
kumbaga ikaw yung gagawing instrumento para sa ibang tao, and at the same time may mga ibang tao din na gagawing instrumento para sa iyo, para sa ikabubuti mo. At yun nga, sabi dito, be cautious, kasi minsan may mga taong gagamitin nila yung ngalan ng ating Panginoon para sa kanilang pansariling interest. May mga taong ganun. Lahat na kumbaga lagi nilang inaano yung Diyos para sa sarili nilang interest, kahit hindi naman genuine yung kanilang pagiging pagiging kumbaga hindi basta ganun yung kumbaga alam naman ng Diyos kung sino yung talagang sa Kanya, at alam din naman ng Diyos kung sino yung sino yung hindi tapat sa Kanya. Kaya maging cautious tayo sa mga ganyan tao, and pati sa sarili natin, i-examine natin kung talagang tayo nga ba'y tigasunod ng ating Panginoong Kristo, which is dapat lang na maging totoo tayo sa Kanya, dahil pinili niya tayo kahit makasalanan tayo, pinili niya tayo, iligtas niya tayo. At yun lamang po para sa araw na to, at bilang pagtatapos, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for your wisdom and truth. Help me to trust in your power while remaining grounded in your word. I recognize that I cannot put you in the box. You are far beyond my imagination. I pray, Lord, that I may discern your work according to the guidance of your word. Give me wisdom so that I may avoid deception. Let my faith be strong, balanced, and biblical. Open my heart to the wonders you still do today, while keeping me cautious of false teachings. May I seek you above all things, relying on your Spirit for wisdom. Help me to test all things through Scripture and walk in truth. Thank you for your faithfulness, Lord. In Jesus' name, Amen. Salamat po para sa araw na to. Salamat po sa ating Panginoon at sa Kanyang taong ginamit upang magbahagi ng Kanyang salita na si Pastor Russell Ocampo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.